Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 na ang problema nga ni customer, palyado itong makina niya, tapos may check engine, tapos dito naman sa loob ng makina habang naka-start, akala mo may nag-grind dito sa loob ng makina niya, maingay eh. Tapos yung idle nga pala nito, hindi pa siya stable. Actually, yung pagpalya ng makina, na-diagnose ko, yung isang ignition coil niya, yung number 1, sira na siya, wala na siyang lumalabas na kuryente. Kaya nagpabili na ako ng bago kay customer. Dito naman sa gagawin ko ngayon dahil nga sa yung spark plug nito, nang tinanggal ko kung napanood yung part 1, yung body niya nababasa ng langis. Kaya pag ganun, ang papalitan dyan yung valve cover gasket kasi yun ang pinaka-sealed niya para yung spark plug wag babasa ng langis. Sa pagtanggal naman itong valve cover niya, madali lang. Tatanggalin mo lang siyempre yung 4 na ignition coil dito sa ibabaw. Tapos yung mga nakaharang na wire, hugutin mo lang yung connector niyan para pag inagat mo nga itong valve cover mo, walang harang. Ito nga palang camshaft sensor niya mga boss. Dahil nga sa tatanggalin ko naman itong valve cover, kung makikita nyo, grabe yung dumi niya, di ba? Kaya tinanggal ko na yan sa valve cover para malinisan. At pag wala na nakaharang dito sa valve cover nyo, ilagay ko na itong engine cap niya. Tapos gamit yung socket wrench na number 10, tanggalin ko na ngayon yung mga bolt na nakapaligid dito sa valve cover. Medyo marami nga lang yung mga bolt na tatanggalin nyo dito sa valve cover mga boss. Kaya dapat samahan nyo ng pag-iingat kung kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo. Hanggat maaari, kumuha kayo ng lalagyanan para hindi sila magkahalo-halo sa mga iba pang tornilyo na tinanggal nyo. Kaya ang pinaka-the best, i-separate nyo yung mga tatanggalin nyo na tornilyo dito sa valve cover. Kaya lang mga boss, kung makikita nyo, binanual ko na yung pagtanggal ng mga bolt dito sa kabilang side ng valve cover dahil nga sa hindi nakakasya dyan yung impact wrench ko. Pero okay lang yun, maalwal pa rin naman sa pagtatrabaho. After ko nga maluwagan yan gamit yung ratchet, gumamit na ako ng socket wrench na number 10 para matanggal ko na lahat ng bolt dito sa kabilang side ng valve cover. Dahil okay na, dito naman ako sa gitna ng valve cover magtatanggal ng mga bolt. Mabuti na nga lang yung mga bolt nito dito sa valve cover, pare-parehas sila ng size. Akala ko nga nung una 3 lang yung bolt na nakalagay dito sa valve cover eh. Kaya ang ginawa ko, kumuha ako ng plier para matanggal ko sa pagkakaipit ng clamp itong hose ng PCB valve. Ayan, nahugot ko na itong hose dito sa PCB valve. Tapos kumuha ako ng manipis na flat screw, inangat ko na itong valve cover. Matigas pa rin, yun naman pala, meron pang isang bolt na number 10. Ayan mga boss, kung makikita nyo, tutuluyan ko na rin yan tanggalin. Dahil okay na, gamit ako ng flat screw, sikwatin ko paangat itong valve cover. Dahil sa umangat na siya, kakamayin ko na yan mga boss para tuluyan ko ng tanggalin itong valve cover. At kung makikita nyo, naku po, kaya naman pala hindi makababa yung langis, barado na dito sa ibabaw. Tingnan mo yung makina. Tingnan mo yung makina. Tingnan mo. Oh! Talaga naman mo pagsiniswerte ka, dirt mechanic, oh. Tingnan mo, oh. Yung isang araw, hindi nagpapachiso oil. Ito naman. Nakita nyo naman, mas malala dahil nga sa tumigas na itong langis. Grabe, no? Mamo, tingnan mo yung makina mo. Nakita nyo mga boss, tipak-tipak na tumigas na langis dito sa ibabaw ng cylinder head. Ako po. Ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo kung gaano kakapal yung langis na namo dito sa cylinder head ni customer. Kaya naman pala yung tunog nito parang may nagga-grind tapos merong kuliglig dito sa loob, ganito na pala. Oh, ba't nagkaganyan? Kaya pala nung pina-check up ni customer yung ingay, ang hatol top overhaul na. Kaya lang hindi natuloy dahil nga sa kulang sa budget. Yung isang araw, magaspang yung aldar. Malusong pa sa bahayan? What? Grabe, oh. Nakakita niya. Nakakita niya. Matindi anuhan to. Kaya pala yung under niya kanina eh. Tigas na, oh. Nung nandutong kanina, di ba? Yung nakaano yung under niya, di ba? Ang budget kasi na hinihingi kay customer para sa top overhaul, 60,000. Bukod sa masyadong malaki, kailangan din ni customer ng pera dahil nga sa nagpapacheck up siya sa puso. Kaya naintindihan ko naman. Tunog lang ng makina. Sabi ko, iba yung tunog ng makina eh. Kaya kanina narinig ko nga kanina ng ano. Parang parang bulldozer eh. Buti hindi bumibigay. Yari! Check! Ginamita ka ng bulok.
Bago ko simulan yung trabaho mga boss, kinausap ko si customer na pwedeng magkaroon ito ng consequence sa paggawa ko. Kasi ang gagawin ko dito, lahat ng tumigas na langis dito sa cylinder head niya, tatanggalin ko, lilinisan ko yan. Kaya ang pwedeng mangyari after ko matanggal yung mga tumigas na langis dito sa ibabaw ng cylinder head, magkaroon siya ng ingay or lagitik o kaya naman, diretso katok na itong makina. Kasi sa nakita ko dito, napabayaan lang ni customer na umiingay itong makina niya. Nakakala niya nga mula nung nagpa-change oil siya nung November na lumabas nga itong ingay ay normal lang. Hindi niya alam dito sa ibabaw ng cylinder head niya, nabarahan na yung mga labasan ng langis. Kumbaga may lumabas man ng langis pero mahina siya. Kaya ang nangyari, nagkaroon nga siya ng ingay. Kaya kinausap ko si customer ng masinsinan na ang pwedeng mawala dyan yung pagpalya ng makina at yung idle niya pwedeng maging stable, pero yung ingay ng makina parang malabo na mawala. Na ang pwede pang mangyari, magkaroon ito ng lagitek, yung para bang may nagta-type. Kasi yung hydraulic lifter nito, pwedeng magbara yun o kaya mag-stack up dahil nga sa nagkaroon ito ng low oil pressure. Kasi nga, nung tinanggal ko itong valve cover niya, natabunan na itong camshaft ng mga tumigas na langis. Kaya ang number one na maapektuhan dyan, yung hydraulic lifter niya na siguradong dun manggagaling ang ingay. Yung bang marinig mo na pag habang umaandar siya, tak 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 gumaganon. Kaya nga kung yung dati na ingay niya, meron siyang mahinang lagitik lang, tapos meron siyang katok sa makina, at yung andar niya na magaspang, pwedeng mawala yun. Pero yung lagitik, pwedeng lumakas. Dahil nga sa pwedeng sa maruming hydraulic lifter or stock up. After ko masabi yan kay customer, nagkaintindihan na kami na ang sa kanya lang naman, mapaandar ko lang itong makina at magamit nila habang nagpapa-check up yung asawa niya, okay lang daw na magkaroon ng ingay. Kesa naman nakatenga sa bahay na maghihintay pa kung kailan kakaroon ng budget, edi okay lang naman daw kung magkaroon ng ingay. Ang mahalaga, meron silang gagamitin pag nagpa-check up yung mister niya. Sa akin naman mga boss, kilala niyo ako. Kung ano gusto ng customer, dun tayo. Basta ang mahalaga, magawan ko ito ng paraan na yung ingay na lalabas, mapahina ko lang. Sa nakita ko kasi mga boss, itong makina ni customer, hindi naman siya mausok. Pangalawa, pag in-start mo, one click naman. Yung check engine naman at yung pagpalya, pwede ko naman magawa yan. Kaysa naman sabi ko kay customer na wala na yan, overhaul na yan, di na magagawa yan. Ang pangit para sa akin. Sa akin kasi mga boss, ang kaligayahan ng puso ko, yung magawan ko ng paraan, yung kulang na kulang sa budget. Alam niyo mga boss, natutuwa nga ako dahil nga sa isang pamilya yan silang nagpunta sa akin. Sila mag-asawa, kasama yung dalawang anak nila. Yun nga ang request nila, baka sakaling magawan ko pa ito ng paraan na hindi na muna sila mapapagastos ng ganun kalaki. Biro nyo ba naman, top overhaul pa lang, 60,000 na. Paano kung diniretso overhaul? Nako po. Punta na nga ako dito sa ginagawa ko. After kong kutkutin para bumitaw itong mga tumigas na langis dito sa cylinder head niya, gumamit ako dyan ng vacuum mga boss para mahigop ko nga itong mga tumigas na langis dito sa cylinder head. Ayan o. Ito ako ha? Nakakatuwa lang mga boss dahil nga sa itong vacuum na ginamit ko, malakas. Kaya sa totoo lang mga boss, 80% natanggal ko yung mga tumigas na langis dito sa ibabaw ng cylinder head ni customer. Bali ganito nga yung ginawa ko, pinagtyagaan kong kutkuting yan gamit itong flat screw para bumitaw yung mga tumigas na langis dito sa cam lobe, sa camshaft, rocker arm niya, pati yung mga tumigas na langis na kumapit dito sa chain niya, binacuum ko rin yan. Siyempre, kasama na rin sa binacuum ko yung mga tumigas na langis dito sa ibabaw ng cylinder head. Pakipakay muna. Pinas forward ko na yung pag-vacuum ko mga boss, bali 3 beses kong inulit yun. Dahil nga ang susunod kong gagawin dyan, papahiran ko ng diesel itong camshaft niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, gumamit ako dyan ng paintbrush. Binabasa ko yun ng diesel tapos pinapahid ko dito sa camshaft. Siyempre, kasama na yung kabuuan nitong cylinder head. Para nga yung mga kumapit pa na tumigas na langis dito sa cylinder head ni customer, matanggal ko. Actually, pag pinahiran ko ng diesel yung mga kumapit na langis dito sa camshaft niya o dito sa ibabaw ng cylinder head, lumalambot yung tumigas na langis tapos magme-melt siya. Saka ako ngayon babacuumin yan. Kaya yung tumulo na diesel, kasama yun sa nababacuum ko. At sa ganyang paraan na paggawa ko mga boss, 3 beses ko yung inulit. Kaya nga yung mga tumigas na langis dito sa ibabaw ng cylinder head,
halos 80% natanggal ko yan. Ganun kalakas itong pang-vacuum ni customer. Wet and dry pwede. O ayan mga boss, i-fast forward ko na, i-close up ko na ng camera para makita nyo na malinis na itong ibabaw ng cylinder head ni customer. Wala na yung mga tumigas na langis dyan, o di ba? Nakuha sa sipag at tiyaga. Na habang binabacuum ko nga yan, si customer, ito naman valve cover yung nilinis niya, o di ba? Malinis na rin, o. Kaya pwede ko nang ilagay yung bagong gasket na nabili ni customer. Pero bago yon, buhusan ko muna ng langis itong ibabaw ng makina ni customer. Para pag pina-start yan, may lubricant agad. Kung napanood nyo yung part 1, na-flashing ko na ito. Pero uulitin ko yung pag-flashing para kung may mga tira-tira pang matitigas na langis na naiwan ko dito sa ibabaw ng makina, masama dito sa pag-flashing na gagawin ko. At dahil okay na ako dyan, dito na ako sa valve cover niya. Gaya nga ng sinabi ko, nagpabili ako kay customer ng bagong valve cover gasket. Kasi nga, yung spark plug dito, pinapasok siya ng langis. Pag ganong problema kasi mga boss, palitin na itong gasket niya. Kaya ito na yung bagong pinabili ko kay customer na gasket, kinakabit ko na yan. Bali yung pinaka-gasket ng spark plug dito mga boss, kung makikita nyo, yung bilog na nasa gitna nitong valve cover. Ayan yung nagsisil para yung langis wag pumasok dito sa lagayan ng spark plug. At sa paglagay naman nitong bagong gasket dito sa valve cover, nakita nyo naman napakadali lang. Meron naman siyang guide. Siyempre dapat itapat mo itong gasket sa guide niya tsaka mo idiin. Pag nailapat mo na itong gasket ng maayos dito sa valve cover, okay na yan. Sa paglagay naman itong valve cover mga boss dito sa cylinder head, nakita nyo naman, di ba? May guide pa rin yan. Hindi naman kayo maliligaw dahil hindi naman yan lalapat pag baligtad ang kabit nyo, di ba? Ang mahalaga, may ilapat nyo siya ng maayos, tapos may tapat nyo yung mga lagayan ng tornilyo. Pag okay na, pwede nyo na ngayon ilagay isa-isa itong mga bolt niya dito sa paligid ng valve cover. Kaya lang mga boss, nagkaroon ako ng problema dito. Kasi nga, hindi ko napansin itong cellphone ko, naghang pala. Ang buong akala ko, naka-play pa rin siya. Kaya ang nangyari, nang pinadal ko na yung paghigpit ng mga bolt dito sa paligid ng valve cover, hindi ko na naipakita sa video. Pati yung pagtanggal ng PCB valve, hindi ko rin naipakita. At yung bago na ignition coil na pinalitan ko, hindi ko na naipakita sa inyo. Ganun na rin syempre yung pagkabit ko ng 4 na ignition coil dito sa spark plug. Hindi na isama yun sa video dahil nga sa yung cellphone naghang. Ayan mga boss, kung mapapansin nyo, naghihigpit ako ng bolt dito sa gitna ng valve cover nang biglang naghang nga itong cellphone ko. Kaya ang makikita nyo ngayon, naglilinis na ako ng camshaft sensor. Grabe, itong camshaft sensor niya mga boss, parumihan masyado. Pati itong PCB valve niya mga boss, barado na yan. Dapat kasi mga boss, pag inalog mo itong PCB valve, mararamdaman mo yung bulitas dito sa loob. Eto wala talaga eh. Kaya medyo matagal kong nilinis yan. Kita nyo lumalabas kulay itim. Sinaga ko yung mga boss hanggang sa yung bulitas niya, kumalog na dito sa loob ng PCB valve. At nung kumalog na yon, eksakto naubusan na ako ng panlinis. Matagal ko rin nilinis yan, naka-fast forward lang itong video dahil nga sa gabi na. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, pwede ko na ngayon ibalik sa dati niyang position itong PCB valve. Pero pinakita ko muna kay customer na kumakalog na yung bulitas dito sa loob ng PCB valve. Ayan Tsaka ako ngayon yan inilagay na. Kaya lang mga boss, dahil sa mahaba pa itong video, i-scan ko pa kasi itong makina niya, pakiabangan sa last part. Muli maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sana kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat ulit!